Martin, ang saya talaga ng buhay niyo. Sobrang simple pero wala masyadong iniisip na problema. Aba, oo naman Luisa. Hindi kasi namin iniisip ang pera. Makakain lang sa isang araw ay sapat na para sa amin. Sa isang lugar sa probinsya ay doon nagkakilala ang binatang si Martin at ang dalagang si Luisa. Madalas ipasyal ng binata ang dalaga sa bukid at madalas magkwentuhan ng dalawa. Ang totoo niyan ay tauhan ng mga magulang ng dalaga ang binata. Mayaman kasi ang nanay at tatay ni Luisa, samantalang ang magulang naman ni Martin ay mga magsasaka. Luisito, nasaan naman ang anak mo? Baka sumama na naman doon sa binatang magsasaka. Pauwiin mo nga siya at baka kung ano pa ang gawin sa kanya ng lalaking yun. Galit na sabi ni Doña Cecilia. Sinabihan ko na ang anak mo pero ang tigas talaga ng ulo. Humanda siya sa akin sa oras na makauwi na siya dito sa mansyon. Galit na sagot ni Don Luisito. Habang namamasyal sa bukid ang magkaibigan na si Luisa at Martin, ay tinawag na ang dalaga ng kanyang personal driver. Ma'am, tumawag po sa akin ng daddy niyo. Galit na galit, kaya umuwi na daw po kayo sa mansyon. Kinakabahang sabi ni Manong Benny. Ganun po ba? Martin, pasensya ka na pero kailangan ko nang umuwi. Magkita na lang tayo sa mga susunod na araw. Nanginginig na sabi ni Luisa. Sige Luisa, mag-iingat ka. Pumasyal ka na lang dito at ako na ang bahala sa'yo. Seryosong sagot ni Martin. Ang totoo kasi niyan ay magkaibigan lamang ang dalawa. Wala namang namamagitan sa kanila at ang gusto lang talaga nila ay ang maging masaya. Ma'am, sabi ko naman po sa inyo na wag na po tayong pumunta dito. Tiyak kung magagalit na naman sa akin si Don Luisito. Napapailing na sabi ni Mang Benny. Huwag po kayong mag-alala dahil ako na po ang magpapaliwanag kay Daddy. Ipagtatanggol ko po kayo sa kanya, sagot ni Luisa. Isang oras ang lumipas ay nakauwi na sila sa kanilang bahay. Papasok pa lamang sila sa gate ay nakita na niya na inaabangan siya ng kanyang nanay. Hoy, Benny, di ba ang sabi ko sa'yo ay huwag mo nang susundin niyang si Luisa? Baka kung ano pa ang gawin ng binatang iyon sa aming anak. Ayaw namin na isang magsasaka pa ang makatuluyan niya. Galit na sabi ni Doña Cecilia. Nang marinig ni Don Luisito ang boss ng kanyang asawa, ay agad itong lumabas sa kanilang mansyon. Luisa, sumusobra ka na. At ikaw naman Benny, tatanggalin na kita sa trabaho. Palagi mo nalang kinukonsinti ang aming anak. Galit na sabi ng mayamang lalaki. Kabang-kaba talaga si Manong Benny sa mga oras na yon, ngunit mabuti na lamang ay ipinagtanggol ito ng dalaga. Daddy naman, hindi niyo po tatanggalin si Manong Benny sa trabaho. Siya na po ang aking kasama, simula bata pa lamang po ako. Pagtatanggol ni Luisa. Pero anak, hindi na siya marunong sumunod sa amin. Paano naman kasi ay inuutusan mo siya na pumunta sa binatang yon? Galit na sabi ni Doña Cecilia. Kung ayaw mo palang matanggal si Benny sa trabaho, edi sumunod ka na lang sa amin. Mataas na boses ni Don Luisito. Nang dahil doon ay pumasok na lamang si Luisa sa kanyang kwarto. Alam niya naman kasi sa kanyang sarili na mabuting tao si Martin at wala itong balak na gawing masama sa kanya. Lumipas ang ilang oras ay pinuntahan ni Luisa si Mang Benny upang maglabas ng sama ng nararamdaman. Ito na kasi ang kasakasama niya, simula bata pa lamang siya. Manong Benny, may masama po ba akong ginagawa? Masama po bang tao si Martin? Kaya po ba pinagbabawalan ako ni Mommy at Daddy na pumunta sa probinsya? Tanong ni Luisa. Kung ako ang masusunod ay papayagan kitang pumunta doon. Alam mo Luisa, masaya ako na makita kang masaya. Wala ka namang ginagawang masama eh. At si Martin, mabuting tao siya. Wala akong nakikitang pangit sa pag-uugali niya. Malambing na sagot ni Manong Benny. Ito ang palaging kakampi ng dalaga sa lahat ng oras. Ito ang kanyang sandalan sa oras ng kalungkutan. Wala kasing ginawa si Luisa sa kanilang mansyon kundi ang mag-aral at tumunganga. Hindi tulad sa lugar ni na Martin na nakakalanghap siya ng sariwang hangin. Palagi na lamang niyang naririnig si Doña Luisito at Doña Cecilia na nagsisigawan habang kausap sa telepono ang kanilang mga tauhan. Marami kasing negosyo ang mag-asawa kaya sadyang matapang ang dalawa. Hindi tulad sa lugar ni na Martin, sabay-sabay kumakain at masasaya ang mga tao.
Simple man ang buhay ngunit hindi mo mararamdaman ang mga problema. Isang araw ay muling pumunta doon si Luisa upang kumustahin ang kanyang kaibigan. Martin, tara at ipasyal mo naman ako. Manong Benny, baka naman gusto mong sumama sa amin. Palagi ka na lang nandyan sa kotse. Natatawang sabi ni Luisa. Masayang naglakad-lakad ang tatlo sa palayanan at maya-maya lamang ay sabay-sabay kumain ang mga tao doon. Ang simpleng pagkain ay nagiging sobrang sarap dahil nakikita mo ang mga tao na masasayang nag-uusap. Manong Benny, di ba po tama po ako? Sobrang saya po dito. Masayang sabi ni Luisa. Aba, oo naman. Hindi mo ba alam na lumaki rin ako sa probinsya? Mas masaya talaga ang mga tao dito. Sagot ni Mang Benny. Ngunit napatahimik na lamang ang lahat nang magsalita ang nanay ni Martin. Ma'am Luisa, pinapayagan po ba talaga kayo ni Don Luisito at Doña Cecilia na makasama ang mga taong tulad namin? Wala po bang problema sa kanila? Tanong ni Aling Maria. Nang dahil doon ay napatingin si Luisa kay Manong Benny. Opo. Wala naman pong problema sa kanila. Nagtatrabaho po kayo sa amin at kayo po ang isa sa dahilan kung bakit po nadadagdagan ng aming yaman. Pakunwaring sagot ni Luisa. Nang dahil doon ay muling nakaramdam ng kaba si Manong Benny. Maya-maya lamang ay nag-usap si Martin at Luisa. Martin, may sasabihin sana ako sa'yo. Muntik na sanang umamin ng dalaga tungkol sa kanyang nararamdaman, ngunit bigla namang dumating si Manong Benny. Luisa, tara at tumatawag na sa akin si Doña Cecilia. Baka malaman niya na pumunta ulit tayo dito. Nagmamadaling sabi ni Manong Benny. Agad umalis ang dalawa upang makauwi ng maaga. Aamin na din sana si Martin na mahal niya si Luisa, ngunit bigla na lamang itong umuwi sa kanilang bahay. Ano kaya ang sasabihin niya sa akin? At kung umamin kaya ako sa kanya, magugustuhan niya rin kaya ako? Tanong ni Martin sa kanyang sarili. Lumipas ang mga oras ay nakita nila na galit ang mag-asawa. Nasa labas na ng pintuan ang mga gamit ni Manong Benny at pinapalayas na ito ng mag-asawa. Akala nyo ba ay hindi ko alam kung saan kayo pumunta? Ang tigas talaga ng ulo nyo ha? Benny, yan na ang mga gamit mo at umalis ka na dito. Luisa, pasok sa loob at kakausapin ka ng daddy mo. Galit na sabi ni Doña Cecilia. Pero ma'am, pakiusap. Huwag niyo po akong tanggalan ng trabaho. Ako lang po ang bumubuhay sa aking pamilya. Pagmamakaawa ni Manong Benny. Ngunit agad na tinawag ni Doña Cecilia ang gwardya at pinalabas nito ang lalaki. Iyak nang iyak si Luisa at hinahabol pa nito si Manong Benny. Ngunit sa bandang huli ay wala rin itong nagawa. Luisa, tinawagan ko ang isang magsasaka. Ang akala mo ba ay hindi ko malalaman ang mga pinagagagawa mo sa buhay? Hindi ka nararapat doon at sa isang araw ay may ipapakilala ako sa iyong lalaki na mapapangasawa mo. Malaking tulong ito para sa ating mga negosyo. Seryosong sabi ni Don Luisito. Gulat na gulat ang dalaga sa sinabi ng kanyang tatay. Kung may lalaki man siyang gustong makasama sa kanyang buhay, ay si Martin ang lalaking iyon. Pero daddy, hindi ako pumapayag sa kagustuhan nyo. Nang dahil lang po sa pera, ay ipapakasal nyo ako sa isang lalaki na hindi ko naman po gusto. Inis na sagot ng dalaga. Alam na ng kanyang mga magulang ang tungkol dito, kaya wag na wag mo akong ipapahiya, sabi ng mayamang lalaki. Kinabukasan, nang magising ang dalaga ay wala doon ang kanyang nanay at tatay. Nalaman na lamang niya na umalis ang dalawa. Saan kaya sila pumunta? Sa wakas, may oras na ako para makapunta kay Martin. Manong Benny? Pagtawag ni Luisa. Bigla itong nalambot nang maalala niya na wala na ang kanyang kasama na tagapagtanggol sa tuwing may problema. Kuya, baka naman pwede niyo po akong samahan? Tanong ni Luisa. Naku ma'am, pasensya na po talaga kayo. Ang bilin po sa amin ng inyong mga magulang ay bawal po kayo lumabas ngayong araw. Sagot ng lalaki. Si Don Luisito at Doña Cecilia ay pumunta pala sa probinsya. Balak kausapin ng dalawa ang binatang si Martin, pati na rin ang mga magulang nito. Kung ganon, ay ikaw pala ang pinupuntahan ng aming anak. Seryosong sabi ng mayamang lalaki.
Magandang umaga po sa inyo. Tama po kayo, Don Luisito. May hinahong sagot ng binata. Kung ganon, ay layuan mo na ang anak namin. Kung ayaw mong mawalan ng trabaho, ang lahat ng magsasaka. Magpakalayo-layo ka at huwag ka nang magpapakita pa. Gusto mo bang mawalan ng trabaho ang higit kumulang sa 200 katao? Pananakot ni Don Luisito. Hindi malaman ni Martin kung ano ang kanyang gagawin. Kung sakaling ipaglaban niya ang kanyang pagmamahal, ay maraming magsasaka naman ang maaapektuhan. Pangako po na aalis na po ako dito. Huwag niyo lang po silang tanggalan ng trabaho. Umiiyak na sagot ni Martin. Malungkot itong nagpaalam sa kanyang mga magulang. Nangako naman ang mag-asawa na bibigyan nila ng pera kada buwan ang binata. Lumayo lamang ito sa kanilang anak. Lumipas pa ang isang araw ay ipinakilala na kay Luisa ang binata na gustong ipakasal sa kanya ng kanyang mga magulang. Umarte na lamang ito na pumapayag siya sa kanilang kagustuhan. Luisa, ako nga pala si Jacob at ako ang mapapangasawa mo. Huwag kang mag-alala dahil magugustuhan mo ako. Natatawang sabi ng binata. Sa unang araw na pagkikita ng dalawa ay hindi agad maganda ang naramdaman ng binata. Ako nga pala si Luisa at masaya akong makilala ka. Maikling sagot ng dalaga. Hindi na naging mahaba pa ang kanilang pag-uusap at ilang sandali lamang ay umuwi na ang pamilya ng binata. Kailangan malaman ni Martin ang tungkol dito. Bukas na bukas din ay pupuntahan ko siya at tatakas ako, sabi ni Luisa sa kanyang sarili. Madaling nakatakas ang binata. Tinawagan nito ang kanyang kaibigan upang ihatid siya sa probinsya. Aling Maria, nasaan po si Martin? Tanong ng dalaga. Pasensya ka na ha. Umalis na siya at sumama na siya sa kanyang magiging asawa. Hindi na siya nakapagpaalam sa'yo, sagot ni Aling Maria. Ito kasi ang utos ng mag-asawa na isagot nito sa kanilang anak. Durog na durog ang puso ng babae dahil inaasahan din ito na gusto siya ng binata. Ganun po ba? Kailan po kaya siya babalik dito? Muling tanong ng dalaga. Hindi na siya babalik dito. Huwag ka nang maraming tanong. Umuwi ka na sa inyo dahil marami pa kaming gagawin. Alam mo, Luisa, palagi mo na lamang kaming inaabala. Pasigaw na sabi ni Aling Maria. Nanibago talaga si Luisa sa mga ikinikilos ng mga magulang ni Martin. Alam niyang hindi ito nagpapakita ng tunay na ugali, kaya umuwi na lamang siya sa kanilang mansyon. Nasaan ka na ba, Martin? Totoo ba na meron ka ng magiging asawa? Ramdam ko naman na mahal mo rin ako. Pero, bakit mo to nagawa? Hindi ka man lang nagpaalam sa akin. Malungkot na sabi ni Luisa sa kanyang sarili. Lumipas pa ang mga buwan ay hindi na nagparamdam sa kanyang binata. Miss na talaga ito ng babae ngunit wala siyang nagawa. Isang araw ay natutunan na ring pakisamahan ni Luisa ang binatang si Jacob. Lumalabas ang dalawa para daw magkakilala sila. Yan, tama yan Luisa. Sumama ka kay Jacob para makilala mo naman siya. Masayang sabi ni Doña Cecilia. Alam mo Jacob, botong-boto talaga kami sa'yo. Handa namin kayong suportahan sa lahat ng gusto nyo. 3 buwan na lang ay ikakasal na kayong dalawa. Masayang sabi ni Don Luisito. Habang papalapit ang kasal ay nagiging malungkot naman ang buhay ng dalaga. Sa tuwing kasama niya kasi si Jacob ay nalalaman niya na masama ang pag-uugali ng binata. Isang araw ay isinama ni Jacob si Luisa sa kanyang sariling yate. Gulat na lamang ang babae habang nasa gitna sila ng karagatan. Luisa, hubarin mo ang damit mo at may gagawin tayong dalawa. Tiyak kong magugustuhan mo to, mapang-akit na sabi ni Jacob. Ngunit napahiya ang binata nang tanggihan ito ng dalaga. Jacob, pasensya ka na ha. Hindi ko pa gustong gawin ang bagay na yan. Baka naman pwede mo akong igalang, sagot ni Luisa. Nang dahil doon ay agad nag-init ang ulo ng binata. Sa unang pagkakataon kasi ay naranasan nito na tanggihan ng isang babae. Magiging asawa mo naman ako, kaya bakit ba sobrang arte mo? Kung ganon ay tara at lumabas na lamang tayo dito sa loob ng kwarto. Galit na sabi ni Jacob. Hindi talaga inaasahan ni Luisa ang sumunod na mga nangyari. Itinulak siya nito at nahulog siya sa karagatan. Bilisan mo at umalis na tayo dito, utos ni Jacob sa kanyang tauhan.
Isang oras ang lumipas ay nagkakagulo ang mga tao nang makita nila ang isang dalaga sa tabing dagat. Nang dahil doon ay agad din itong tiningnan ni Martin. Luisa, at paano ka naman napunta dito? Gulat na sabi ni Martin, sabay nagmamadali nitong pinuntahan ng dalaga. Agad itong binigyan ng CPR ng binata dahil umaasa ito na mabubuhay pa ang dalaga. Ilang sandali ang lumipas ay ubo ng ubo ang dalaga at lumabas ang maraming tubig mula sa bibig nito. Luisa, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Martin. Ano ba ang nangyari sa akin? At bakit ako nandito? Nagtatakang tanong ng dalaga. Agad itong isinama ng binata sa bahay na kanyang tinutuluyan. Habang kinakausap niya ito ay parang may kakaiba kay Luisa. Maraming salamat nga pala sa pagtulong sa akin. Bakit mo nga pala alam ang aking pangalan? Tanong ng dalaga. Hindi mo ba naaalala na sinabi mo na sa akin kanina? Oo nga pala, ako nga pala si Martin. Pakilala ng binata. Simula noon ay nalaman ni Martin na nakalimutan ng dalaga kung ano ang kanyang mga nakaraan. Tanging pangalan lamang nito ang kanyang naaalala. Hindi sumuko si Martin na ipaalala kay Luisa kung sino talaga siya. Araw-araw itong nagkukwento upang bumalik ang kanyang alaala. Martin, ilang beses mo na ba yang ikinukwento sa akin? Paulit-ulit ka na lang. Natatawang sabi ng dalaga. Pakinggan mo na lang kasi ako. Isang araw ay masaya ang dalawang magkaibigan sa palayanan. Mayaman ang babae at mahirap lang ang binata. Ngunit isang araw ay pinaghiwalay sila ng mga magulang ng babae dahil ayaw nila sa binata. Mahabang kwento ni Martin. Sa loob ng isang buwan ay ito palagi ang ikwento ng binata. Kung minsan nga ay naiinis na lamang si Luisa. Tita Cecilia, Tito Luisito, huwag po kayong mag-alala. Kasama ko po si Luisa at uuwi na lang po kami sa araw ng kasal. May request lang po sana ako sa inyo. Kayo na po ang bahala sa lahat. Pakunwaring sabi ni Jacob. Nag-aalala na talaga ang mag-asawa dahil isang buwan na ang lumilipas ay hindi na nila nakakausap ang kanilang anak. Iniisip na lamang nila na nagtampo ito sa kanila. Isang araw habang tulog si Luisa ay bigla na lamang itong nagsalita. Martin, tulungan mo ako. Ilayo mo ako kay Jacob, sabi ni Luisa habang ito ay nananaginip. Nang dahil doon ay agad itong ginising ng binata. Luisa, gising, binabangungot ka, pasigaw na sabi ni Martin. Sa pagmulat ng mga mata ng dalaga ay nagulat ito sa kanyang nakita. Martin, ang akala ko ay hindi ka nababalik. Bakit kalapit mo ako dito sa kama? Hindi ba't may asawa ka na? Tanong ni Luisa. Luisa, naaalala mo na ako? Bumabalik na ba talaga ang iyong mga alaala? Tanong ng binata. Ngunit nalaman ni Martin na bumalik na nga ang isipan ni Luisa matapos siya nitong sampalin ng malakas. Martin, bakit hindi ka nagpaalam sa akin? Hindi mo ba alam na mahal kita? Durog na durog ang puso ko nang malaman ko na mag-aasawa ka na. Umiiyak na tanong ni Luisa. Luisa naman, mahal din kita pero kinausap kami ng mga magulang mo. Kung hindi daw kita lalayuan, itatanggalan niya ng trabaho ang lahat ng mga magsasaka. Higit sa lahat, wala naman akong asawa at mahal din kita, paliwanag ni Martin. Isang buwan pang nagsama ang dalawa at isang araw ay nagkaroon na ng lakas ng loob ang dalaga na umuwi sa kanilang mansyon. Alam din ito ang ginawa ni Jacob sa kanya. Anak naman, bakit ka naman hindi umuuwi? Miss na miss ka na namin ng daddy mo. At bakit naman kasama mo ang binatang yan? Tanong ni Doña Cecilia. May usapan na tayo, di ba? Umalis ka na dito. Galit na sabi ni Don Luisito. Ngunit bigla naman itong ipinagtanggol ng dalaga at ikwinento ang lahat ng nangyari sa kanya. Nang dahil doon ay gulat na gulat talaga ang mag-asawa. Mananagot sa amin ang Jacob na yan. Kaya pala marami siyang palusot sa tuwing hinahanap ka namin sa kanya. Galit na sabi ni Don Luisito. Agad nilang ipinahanap ang binata at hindi talaga akalain ni Jacob na buhay pa ang dalaga. Sinampahan nila ito ng kaso at hindi nagtagal ay nakulong ang mayamang binata. Sobrang arte naman kasi ng anak nyo.
Akala mo kung sino? At ikaw, Doña Cecilia at Don Luisito? Mga mukha kayong pera. Natatawang sabi ni Jacob habang papunta ito sa kulungan. Simula noon ay natutunang tanggapin ng mag-asawa ang binatang magsasaka. Napahiya sila tungkol sa pagkatao nito kaya itinuloy pa rin nila ang kasal. Hindi na sa binatang si Jacob, kundi sa binatang si Martin. Martin, handa mo bang pakasalan ng aming anak? Tanong ni Don Luisito. Kung papayagan niyo po ako, ay bakit po ang hindi? Mahal ko po si Luisa at papatunayan ko po ito sa inyong dalawa. Naluluhang sagot ni Martin. Sigurado po ba kayo? Mahal ko po si Martin at pangakong sa kanya lamang po ako sasaya. Naiiyak na tanong ni Luisa. Oo anak, patawarin mo kami sa aming nagawa. Kami ang dahilan kung bakit ito nangyari sa'yo. Nakokonsensyang sagot ni Doña Cecilia. Isang buwan nang lumipas ay ikinasal na agad ang dalawa. Sobrang daming tao doon dahil naroon ang lahat ng mga magsasaka. Anak, may tao nga pala na gusto kang makita. Sabi ni Don Luisito. Bumuhos na lamang ang mga luha ng dalaga nang muli nitong makita si Manong Benny. Manong Benny, mabuti naman at nakapunta po kayo dito. Bumalik na po kayo sa aming bahay. Hindi po ako sanay na hindi kayo makita. Umiiyak na sabi ni Luisa. Masaya ako para sa inyong dalawa. At oo nga pala Luisa, tama ka. Ako na daw ulit ang magiging driver mo simula ngayon. Makakapuntan tayo sa lugar ni na Martin nang walang problema. Masayang sagot ni Manong Benny. Simula noon ay naging masaya ang lahat. Nagkainan sila kasama ang maraming magsasaka. Madalas pumunta doon ang mag-asawang Don Luisito at Doña Cecilia. Natutunan nila na mahalin ang kanilang mga tauhan. Kung minsan ay namimigay sila ng tulong doon. Kitang-kita ng mag-asawa kung paano sumaya ang kanilang anak sa piling ng binata na kanilang dating inayawan. Luisa, maraming salamat dahil muli tayong pinagtagpo ng tadhana. Tayong dalawa talaga ang para sa isa't isa. Masayang sabi ni Martin. Masayang masaya ako mahal. Hindi ko maisip na mag-asawa na tayong dalawa. Naluluhang sagot ni Luisa. Simula noon ay naging masaya ang kanilang pamilya. Nagkaroon sila ng isang anak at pinalaki nila ito ng may magandang asal. Ang pagmamahal ay sadyang mahiwaga. Kung kayo talaga ang para sa isa't isa, ay ito ang itatadhana. Matuto kang ipaglaban ang inyong pag-ibig. Kung wala namang masama, hindi yung magpapakasal ka sa isang tao dahil ito ay maraming pera. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.